Hello mga bok, what's up, and I am back for the update sa aming farm extension. So as you can see dito previously, eto nakita nyo naman, eto lang yung farm namin dati-rati. Ito papakita ko yan, no? Yung poste na yan, hanggang dyan lang yung farm namin, and then pinalad po tayo, nakapag-extension po tayo papunta doon dyan. So maliit lang yung extension, mga 1,500 square meter ba yan? O almost 2,000. Pero anyway, yan po yung naging extension. Ngayon, ni-utilize, hindi na namin tinanggal yung yung poste namin. So ni-utilize na lang namin into dragon fruit. Pero kailangan nga rin linisin. Pero yung mga pananim natin, which is ito yung pakay natin ngayon, ay nalinisan na. Nag-start, medyo na busy nga rin po kami mga bok. So ito dati sa pagtanim namin, ito ABX Sweet mga bok, field double grafting na po kami. Ayan, kita nyo yan, no? Dinikitan. So once again mga bok, kita nyo naman ito ay seedling lang mga bok. Tingnan nyo yung dahon, no? Hindi siya pabilog. Ayan, no? Seedling pa yan, hindi pa namin pinutol. And then ito yung grafted, oh. So malaki na. Andun doon sa mamaya doon sa maganda yung approach doon, maganda yung feedback. So ito, antayin natin na dumikit. Ayan. So double graft na yan. Ayan. So yung extension namin dito, meron tayong mga collection na bago. Ito halimbawa ito ay Musang-King. Ayan, Musang-King po yan. Tapos dito naman sa gilid ay dwarf coconut ito. So kung lakad tayo ng konti dito, ito meron tayo ditong ano ba yung tinanim nila dito. Ayan, may tinanim sila ditong Musang-King pa rin to. Yan, no, maganda na. Musang-King rin ito. Tingnan niyo yung dahon mga bok. Yan, Musang-King din yan. Ito, pahaba. So hindi siya puyat. Musang-King ito. So maganda na, oh. Yan. Ito lang pala mga bok ang maganda. So kita niyo mga bok yung Musang-King natin, oh. Ayan, oh. Ito yung dahon ng Musang-King. Ito naman seedling ito mga bok. Seedling ito, hindi pa idugtong kasi double graft. Tingnan niyo yung kaibahan ng dahon mga boko. Malapad ang seedling, oh. Seedling pa to. Tapos ito ay Musang-King, oh. Sobrang liit. Iba yung dahon. Kala ko maganda na sa iba. Nagtataka ako, iba pala. So hindi pa namin to na field graft. So once again mga bok, yung Zion Grove Farm namin, kasi ito hindi talaga ito farm, Zion Grove Farm namin ito. As much as possible, yung mga bagong collection namin, i-double graft na namin, or double rootstock or triple rootstock. So ayan, ikot tayo dito mga bok kasi nagtagal na tayo. So ito naka double rootstock na rin mga bok, oh. Yan, pero kita nyo naman, oh, maganda na yung tubo. So LPM ang itinanim natin dito. So may may record tayo kung kailan to magbunga, hopefully soon. So aside from that, meron tayong mga red lady papaya. So nakapag-harvest nga kami, nakapagbenta na ako. Kagagaling ko lang magbenta o mag-deliver ng mga orders. Ito mga red lady papaya ito. Ayan. So dito naman tayo. Mahaba-haba yung lalakarin natin mga bok. So mahaba-haba din yung video, tapos dahan-dahan lang yung lakad ko mga bok kasi may injury yung paa ko mga bok dahil sa pag-deliver natin ng palay. So ayan. Dito tayo. So ito, dwarf coconut ito, takunan. So maganda na rin, oh. Palaki na. Ayan, ito ang luma naming
lumang tanim na ano, na EBX sweet. So ito talaga yung dahon niya mga boko. So nasa fruiting stage na to. Malaki na yung katawan, no. So wag lang kayo gumaya sa amin mga bok, bakit hindi kami masyadong nag-trim, dahil ginagamit namin yung sayon. So yun na yung pinaka pruning namin. Ayan. So kaya hindi pa umabot dito yung maintenance. So ito yung red lady papaya natin mga bok, oh. Sobrang hitik sa bunga. Yan. Sobrang hitik sa bunga. So the other day nga po mga bok, nakapag-harvest tayo ng mga ilan ba yun? 5 sako. So hindi ko na na-post. Nadahan-dahan ko lang magbenta dahil ano, may mga orders na rin. Ayan. So ito wala pa, hindi pa nadikit to. Has avocado to. So mabagal ang tubo ng has avocado dito. So aside from that, may mga hinahanap ko yung simpidak. Sana kaya nakatanim yung mga simpidak natin. Ito naman is mangustin. So malapit na ito magbunga, mangustin. Ayan. So yung dwarf coconut natin. Ayan. So itry ko ano dito yung herbicide na formulation. Ayan. So may ginawa tayong drainage nga dito para in case kung bumaha o panay yung ulan, merong pag daanan yung tubig. So bali extension nga lang itong mga bok. So medyo hitik. Ayan, ito naka double graft na rin mga bok, oh. Ayan, oh. Naka double graft na rin yan. So lahat ng mga bagong tanim. So ang liliit pa nito mga bok. Na ilang buwan pa lang to. 4 months. 4 months mula nang naitanim. Maliit pa yan, pero tingnan niyo yung approach, oh. So, yung naging naging epekto ng double graft. Pero hindi pa naputol yung isa. So mas lalong bumilis yan pag nagdugtong na yan sila. Yan, oh. Naka double graft yan mga bok. Double rootstock yan. Yan. So dito naman tayo. Ito ang tinatawag nating durian cacao. Durian cacao. Ayan, ito yung dahon niya mga bok, oh. Ito yung durian cacao. So malaki na. Ito yung tinatawag, may panibagong tanim tayo dito kasi na-damage yung isang farm. Ito yung sweet guyabano. So marami pa to papunta doon. Hinahanap ko yung isang collection ko, yung Simpy-Jack. Ayun, ito dito na pala. Ito. So ito yung mabalahibong dahon ito. Simpy-Jack to mga bok. So yung Simpy-Jack, yung Simpy-Jack natin mga bok, naka double graft din. So kita niyo yan mga bok, oh. Yan. Yan. Fully healed na, fully reunion na sila, oh. So malaki na. Yan. Ito yung Simpy-Jack natin. Simpy-Jack. Ayan yung dahon niya mga bok, mabalahibo. Dahon ng langka talaga siya pero mabalahibo. Tapos yung bark niya o yung branch niya, tingnan nyo, oh. Ayan, oh. Mabalahibo yan mga bok. Mabalahibo. So yan po ang Simpy-Jack. So malalaman natin pag bunga kung anong kulay yan. Kung yung flesh niya ng bunga ay yung yellow, yung white, mga ganon. So ito is mangustin. So
meron tayong tinanim din dito na katimon. So unfortunately siguro sa pag transport ito hindi, sorry, ano to, has pa rin to, has pala to, has. Ayan, so akala ko katimangga yung paningin ko. So ayan, has ito, kaso hindi siya buhay naman yung rootstock mga buk. Ayan, buhay yung rootstock, ayan, pero naghiwalay kaya hindi pa ganun kaganda yung tubo niya. Pero i-try natin yan. So balikan ko some other day, balikan ko, i-field graft ko yan ulit. So yan yung mga ano. Pero actually doon sa kabila, doon sa old, mayroon na tayo doon na malapit na magbunga, malaki na. So yan o, has avocado. Yan. So mahaba-haba yung lalakarin natin mga buk. So nagtutour lang tayo sa ngayon dito. Meron pa dito oh. Tingnan natin itong mga buk. Ayan, has avocado nito. Ayan, naka double rootstock to mga buk. Ayan, naka double rootstock. Ayan, so has avocado. So kita nyo yung mga buk, yung nagbabranch na siya, mababa pa lang. Ayan. So ito yung mga second batch natin. May mga nauna na tayo, pinagkukunan na ng sayon. Ayan. Ayan. So hitik po ito dito mga buk. Meron pa akong isa yung galing kay Sir Bernard, yung Simpijac. Kasi yung pinakita ko ngayon is Simpidac yun. Meron din tayong Simpijac. So ito mga buk, ito ay double rootstock na puyat. So kita niyo yung dahon ng puyat mga buk. Oh. So marami kaming puyat na durian sa aming tinatawag na bukirin. May farm kami sa bukirin, pero yun lang, dahil hindi masyadong accessible, bundok kasi, mahirap dyan, hindi nakapasok yung sasakyan around 1 kilometer, so parang napabayaan namin. Pero sa ngayon fruiting na. So ito naman ay naka double rootstock na. Ayan o, naka double rootstock na ito na Eviarc. So ayan. So mula nung nag-extension kami dito, mga ilan pa lang ba, 3 months pa lang ago, 4 months ago pa lang. So yan na po yung tubo ng double rootstock niya oh. Malago na agad. Tapos dito, ito tayo. So mahalayo, hanggang dito pa yung lupa natin na nabili. Ito ay Simpidac pa rin to. Ito na yung dahon, Simpidac to. Pero nasa malilim, so medyo hindi maganda. Nasa malilim na lugar itatanim. So may mga upcoming kaming itatanim, isisingit. Kasi para sa ano, ito meron pa ito naka ano, double rootstock din ito. Ayan. Double rootstock din yan na. Ayan. Double rootstock din yan na Simpidac. Ayan. Yung Simpijac, andun pa pala siguro yata sa bahay, hindi pa nadala dito. So kailangan ko magdagdag ng mga bagong collection. So nandun banda yung ibang collection ko na gravulins, ano pa ba yung basta galing kay Sir Bernard, meron ako nun, yung iba nabigyan niya ako, tigdalawa nga lang, yung iba namatay pa pero may binigay siyang pasobra. So if you are looking into durian, tapos legit, especially Musang King, gravulins, order from Sir Bernard. So sa akin, nagbebenta rin naman ako, but of course sa ngayon hindi pa ako nakakapag-production ng marami. So kung maramihan ang hanap nyo, kay Sir Bernard po kayo makabili nun. So ayan, ito kakao, napabayaan or old na
dati na yung nakatanim pero hindi lang namin ginalaw. So ito yung isang dahilan bakit may mga insekto, dahil dyan sobrang lilim, so binabahayan. Pero may mga bunga yan mga buka. Yan papakita natin yan. May mga bunga yan, yung kakao. Yan sa baba pa. Yan. Marami-rami yung bunga. Yan So kailangan i-prune ito, yung kakao. So meron pa nga ditong simpidak mga buk. Ayan, simpidak rin ito. Ito maganda na, double rootstock din, double rootstock na simpidak. Ito na laki na. Yan, bilis tumubo, parang seedling pero grafted ito mga buk. Grafted ito. Wala na, dito banda yata yung nai-graft namin. Ayan, so bilis na. So nagtataka kayo bakit mostly nakatanim dito sa mga bagong acquire namin na lot ng extension double rootstock. Well, based on our experience sa previous, sa kabilang farm namin, na wash out, natumba due to typhoon, kasi palagi kami dinadaanan ng typhoon. So ngayon ito dito, kahit dito kung lalabas tayo, pupunta tayo doon sa dito sa main namin, ay may vlog ako na ni-recover namin yung mga natumba, yung pomelo, yung aviark na langka. So ito naman ay hitik kami dito sa agarwood. Ay, yun, hitik sa agarwood. Ayan. So ito yung namin naunang Zion Grove Farm. So yung iba nagbubunga na rin, yung mga ibiyak dito. Ito is American lemon. So meron na kaming available na American lemon. Ito agarwood yan. So ito yung pinag-anuhan ni na Sir Buddy. Nandito yung agribusiness, ito yun. So maliit lang ito, half hectare lang ito, half hectare. So yan. So puntahan na rin natin ito. Tingnan nyo ito, kasi palagi kaming daanan ng bagyo. So ito yung nangyayari, natutumba, mostly natutumba. Yan. Dito tayo, nabuwal talaga, pero buti na recover namin at nagbunga na nga rin, nakapag-harvest na. Kita niyo may mga bunga pa yan yun mga nakasako. So pa off season na, panaka-naka na lang yung bunga. Ayan. So yung Zion tree natin tag, BPI tag. So ito yon yung natumba, kita nyo yan nakahiga talaga mga buko. Yan, nakahiga talaga yan yan, nakahiga talaga yan. Nabuwal yan ng bagyo, pero na-save namin, heavy pruning nga lang kami. Yan, nagbunga ito this year, konti lang yung nabunga. Yan. So papakita ko dito yung isang double rootstock din natin, nakasabayan 1 year mula nang naitanim. Ito na double rootstock ganda na, lago na. So ayan ito ay bagong tanim din ng langka pero mababa kaysa dito double rootstock. Ito na talaga yung double rootstock, 1 year old pa lang malalaki na. Saan ba tayo? Yan, kita niyo yan mga boko, nagdikit sila dalawa. Yan. So double rootstock yan, pero malago na, lampas sa akin.
siguro mga 2.5 o 2 meters, lampas 2 meters na yan. So malago na, kailangan na natin mag pruning, so that's it for my little tour sa aming extension dyan mga bok. Yan lang po yung aking update sa aming farm extension. So hindi pa siya ganun ka ano, pero hopefully papunta doon. Ito langka din ito, kalamunggay pala, sorry. Ayan. So hanggang sa muli mga bok, ito lang po ang farm tour 2023 ko ng aming farm extension. So ayan, maraming salamat sa panonood mga bok.